ay plano po nilang bombahin daw po ang ating cathedral. At yun, pakinggan din po kanining conversation na yun. At ngayon ay tinanggi naman po ito ng PNP. Pero mayroon tayong proof. So gano'n na po talaga yung kanilang mga desperadong pamamaraan na kami tinatakot, na may, di ba, yung mga gano'ng pamamaraan na bahala nang may mamatay, basta isurrender nyo si pastor at ng iba pang mga akusado. Pero again, kami po ay in-insist namin na aming karapatan. Una sa lahat, wala po si pastor sa aming religious compound. 5 araw na po ang lumipas. Hanggang ngayon, wala pa rin po kayong nakita. Dahil lamang po sa heartbeat. Diba? Sabi nga po kanina sa press con, mga merely suspicion lang po ang inyong nagiging batayan at hindi po yan enough para po ipatuloy nyo ang inyong warrant of arrest. Sir Jay. Yes. Alam mo, ako hindi na bago sa akin itong ginagawa ng mga pulis na ganyan. Kumbaga parang istilong bulok na yan eh. Yung, kunyari tatakutin mo, sige, pag hindi kayo, hindi nyo sinurrender yung anak ninyo, pasasabugin namin ang bahay na ino. Siyempre, alam mo, unang-una, foul. Pangalawa, ang lakas ng loob mong gawin yan, alam mo, recorded ka. Kaya, ito po tapos sasabihin ng presidente niyang parang bangag na wala naman kaming ginawang gano'n. Kaya, ginagawa po natin dito, lahat ng inyong galaw ay amin pong nire-record. Kasi kapareho niyan, kagabi, sinabi na ng presidente na wala daw pumasok sa 3,000 pulis na may dalang armas. Sus Maria Josep. Ano ka? Bulag? Bingi? Pipi? Unfortunately, sila Marbil, sila Abalos, tsaka yan si Pardo ba yung babae sa Krame? Spokesperson. You're not telling the president the correct situation eh. Oo, tapos mapapahiya ngayon yung presidente. Kawawa naman yung presidente. Nagmumukha talaga siyang adik, no? Sa pinaggagawa ninyo. Kasi, isipin mo, lahat ng tao sa buong mundo alam na pumasok ang dami-daming armas na dala. Ayan, no? Yan, puro naka-armas yan. Pagkatapos sasabihin nyo, pumasok kayo, ni isa walang dalang armas. Sus Maria Josep, yun na lang AR-15 na nasa likod palagi at nasa harap ni Torre, binabalandra niya yan, tapos kompleto siya, naka-bandoleer, naka-bulletproof, yung magazine, full pack lahat, tapos may sidearms pa. Alam niyo, ginagawa niyong gago presidente ninyo, kawawa naman, no? Presidente natin lahat yan, unfortunately, no? Whether we voted for him or not. Kaya lang, don't make him look like a fool and sound like a fool, no? By his utterances that not a single policeman came in at the compound of the Kingdom of Jesus Christ with nothing but their bare teeth, no? Walang ganun. Ginagago nyo, Abalos, Marbil, Pardo, yung presidente. Kawawa naman, no? Ang dami ng akusasyon sa kanya na adik siya, nabangag siya, pagkatapos dadagdagan nyo pa, ginawa nyo pantanga. Kawawa naman yung presidente, no? Namamaga na nga yung mukha, no? Meron na nga siyang coke float kung tawagin, pagkatapos gaganyan ninyo pa. Kayo ang nagpapasama sa presidente, hindi ang taong bayan, hindi yung mga kritiko. You're destroying the image of the Sir president. Jay? Sir Jay, kasalukuyan. Mabalik yata si attorney. Yes, balikan natin. Dako muna tayo dito sa press conference dyan po sa KOJC Religious Compound kasama ni Attorney Torion, yung umano'y biktima ng human trafficking na sinasabi ng kapulisan. Pakinggan natin ito. Second day ng siege po ng KOJC Compound, no? Kung maalala ninyo, noong August 25 ata yun, no? Na-report po na meron daw 2 victims ng human trafficking ang na-rescue daw ng mga pulis, no? Ang isa doon si Ma'am Jeneline R. Bingil, no, 52 years old. Nandito po siya sa harap ngayon at magsasabi sa inyo na hindi po yan totoo. Isabi niyo po, Ma'am Jeneline. Yes po. Magandang hapon po sa buong mundo po. Sa buong mundo na nandito sa harapan ko ngayon, sa buong mga media sa harapan ko at sa mga kababayan ko dito sa buong mundo, ako po'y tumatayo bilang kingdom citizen, loyal, dedicated to Almighty Father, to the Son. Hindi ako napilitan pumunta dito at ako'y tatayo para sa lahat, sa ating kabutihan at sa bansang Pilipinas.
Ako po, hindi ako pinilit na magsalita dito. Yung nangyari sa anak ko po, kasi yung last time po, yung last night po na pumunta dito, talagang hinanap niya po ako, sir. Kasi hindi niya ako makontak. Tapos po, sir, yung nandoon na kami sa harap, nakita na kami na anak ko po, talagang inausap ako ng mga DSWD at saka yung mga pulis na pupunta kami sa labas po. Pero yung anak ko, hindi ko alam na meron pa pala siyang police blotter report po. Kaya yun. Tapos doon sa police station, dinag-usap na kami ng anak ko. Tapos po, tinawag yung anak ko, narinig ko na si Sir Torion, Sir Tori po, na mayroon pong media conference po. So yun, hindi ko alam na na-interview na pala sa media yung nangyari sa amin. So hindi niya alam na yun pala, yun na pala, nakita niya na lang ang na nasa media na pala siya. So hindi ka biktima ng human trafficking ito? Hindi talaga po, kasi ako talaga ang nagano dito. Siyempre, isang anak na may mama dito, siguro nag-worry din siya. Kaya yun, iyak siya na iyak kasi hindi niya po ako makontak. Ilang taon ka na dito, ma'am? From na-baptize po ako 10 years po. Opo. Pero hindi kayo nag-kausap ng anak ninyo, ma'am, na maayos, pati siya nagsumbong sa mga polis. Hindi, nag-usap kami. Ngayon lang, July 17 lang po, mga ganon, last month lang. Nag-usap na po kami. Sabi ko, kahit ano mangyari, nandito ako kay pastor. Huwag niyo akong papauwiin dahil ko po to, freedom of choice ko po to. Nakatapos na kayo sa pag-aaral niyo, so ngayon, bigyan niyo ako ng kalayaan. I-serve ko yung buhay ko sa Ama to the Son. So, nag-usap na kami. Tapos yun lang ang time na talagang inano niya ako na uwi ako kasi natakot niya siya, nandito ako. Sabi ko, huwag kang mag-alala dahil yung Ama, yung aming protector dito, ang Ama, walang iba. So, kaya siyempre, din siya sa worry sa akin, ang iyak-iyak niya, yun ang nangyari. Na talagang pumunta siya doon sa police station. Kaya tinulungan siya ng police din, nagpunta doon. Pero ngayon, ma'am, kumusta kayo ng anak ninyo? Okay na po ba? Nag-issue? Okay, hindi pa naman kami nag-communicate, sir. So, hindi kayo nakita, ma'am, after kang kinuha ng mga police na DSWD dito, hindi kayo nakita? Hindi, doon kami, umuwi kasi sa Midsayap. Yun na siya, opo. Nakita kayo doon last Sunday? Ayun na, opo. So, okay na sa kanya, ma'am, na nandito ka na sa... Opo, okay na sa kanya. Ilan pala yung anak niyo, ma'am? Ano po? Ilan yung anak niyo? 3 po. 3. Ano? Yung nagreklamo, Pangalawa po. ay, okay. Opo. So, dito ka nabalik na? Opo, nandito na ako ngayon. Kinabukasan ako bumalik dito. So, missionary po talaga kayo? Opo. Anong sinabi sa'yo ng pulis, mga pulis at DSWD doon sa labas, yung kinuha kayo? Kasi may video na kinuha kayo. Opo. Anong sinabi nila sa'yo? Sabi naman doon na makabalik naman ako dito kasi kailangan talaga na, sabi ko, magbabalik talaga ako dito sa kingdom. Kasi lumabas ako eh. Tapos yun, nakasikil na kami ng anak ko doon. Kaya yun, sabi ko talagang mabalik ako. Hindi lang ko pinayagan kasi nga yung gulo ko sa labas. Kaya sa kinabukasan na lang. Kaya yun, pag kinabukasan, bumalik din ako dito. Attorney, may legal action sa'yo gagawin regarding sa nangyari kay nanay ko? We are contemplating as to that, no? There's so many legal actions that are in our table right now. But really, as to this incident, no? This is just but one of the many subplots, no? And we are contemplating. We are just happy that you now know that angle, human trafficking angle, is not true. It was a belatedly cracked up plan on the part of General Torre, perhaps, no? And as you know, it only came out because one of her children was worried because of the siege, because of what is happening here. So she went here all the way from Midsayap, but was prevented by the police. That was the reason why she went to the police. And I think you know, she already related to you what happened. Nangyari lang yun, kaya nag-worry yung kanyang anak dahil sa all over the news dito eh. So kaya, nag-worry sa kanyang mama. Pero ang mama naman ay kusang loob, patagal na po dito, 10 years na dito sa Kingdom Nation po. So walang kaso human trafficking, attorney? Paano magkaroon ng human trafficking? Voluntary siya dito, tsaka 52 years old na po siya. She can decide on her own po. Yung 21 years old, attorney? Yung 21 years old, para wala na lang daw gulo, I have to verify, bumalik na lang muna temporarily doon sa kanyang pamilya. Kasi nga po, worried din yung pamilya niya dahil sa news nga dito. Dahil sa news, syempre, yung ibang mga members na dito, kadami kayang members dito. Oo.
yung mga pamilya nila na hindi miyembro, na-worry din, kaya nangyari po yun. Attorney, doon sa press con last Sunday, napakita yung parents, both parents nung 21 years old, Yes. ng text message, conversation nila na gusto na niyang umalis dito. Okay. Ang sabi, hindi pa daw siya papauwiin. Okay. We have to verify that, no? Kasi nga po, sa mga nangyayari dito, yung mga ordinary members din, natatakot din sa kadami naman ng mga pulis dyan. So, yan po ang nangyayari. Kung walang mga pulis dyan, I'm sure they would love it here. I love it here. Kung wala lang itong mga pulis na nandito that are really very threatening, no? Their mere presence here with fully armed is already a threat, no? So, siguro, anong nangyari doon sa kanya na nagka-nervyos din kasi maski anong mga marites ang dumadating sa kanila, kaya siguro nagawa nung 21-year-old member po. Hindi ka ba sinulsulan ng PNP or DSWD na kung paano nagkaso? Walang ganon. Wala po.